Sa paglalakbay sa Thailand, ang isisi ng si Corporation na si Sikinye ay nakilala at umibig kay Ning Uwi. Nais niyang pakasalan ang kanyang kasintahan sa kanilang bansa at magkaroon ng 2 anak. Gayunpaman, ang katotohanan ay mapait lumapit si Ning Uwi sa kanya para lang kunin ang password. Kahit na ang pag-ibig niya para kay Sikinye ay totoo. Pagkalipas ng 7 taon, ang 2 bata ng pamilya Mu, sina Mubaobi at Muksingsing, ay nagreklamo na hindi sila makabangon sa kindergarten dahil hindi pa nakakahanap ang kanilang ina ng ama. Ang ina ng 2 bata ay walang iba kundi ang apo ng pamilya mo na si Muyunji. Sa pagdinig na abala ang kanilang ina sa pakikipag-date, ang magkapatid na Mubaobi ay masunuring nakipaglaro sa kanilang yaya na si Lu Chao. Dumating si Assistant Manager Goxiao ng si Corporation upang sangduin si Miss Nu. Sa pinagkasunduan nilang tagpuan, nakita ng magkapatid na Mubaobi na matagal nang hindi umuuwi ang kanilang ina kaya't hinanap nila ito. Ayon sa lokasyon sa relo ni Muyunji, ang taong nakikipagkita kay Miss Mu ay si Sikinye. Pagkatapos ng 7 taon ng paghahanap, sa wakas ay nakita niya muli ang kanyang minamahal. Gayunpaman, hindi siya kilala ni Muyunji. Nang makita siyang umalis ng malamig, niyakap ni Sikinye ang kanyang minamahal. Ningguhui, hindi mo ba ako naaalala sa loob ng 7 taon? Nang tanggihan niya ang kanilang relasyon, ipinahadlang ni Sikinye si Muyunji. Ang 2 bata ay biglang dumating para hanapin ang kanilang ina at kinilala si Sikinye bilang kanilang ama. Nagulat siya at inakalang kasal na si Muyunji. Nilinaw ni Muyunji, hindi ako si Ningguhui at hindi ka rin ama ng mga bata. Nalito si Sikinye sa mga nangyayari at pinakawalan ang mag-ina. Dumating si Goxiao para magulat. Bagong dating lang si Muyunji sa bansa at siya ang tunay na apo ng Mu Family Patriarch. Lahat ng balita tungkol sa kanya sa ibang bansa ay hinarangan ng Mu Family Patriarch. Ipinatawag ni Sikinye ang kanyang assistant para imbestigahan ang 2 bata na posibleng mga anak niya. Maaga pa lang, bumisita na si Sikinye sa bahay ni Muyunji. Sa kabila ng hindi siya inimbitahan, natural lang siyang pumasok sa bahay at sinadyang inumin ang baso ni Muyunji. Sa pagtingin sa mga larawan ng mga bata, nagtaka si Sikinye, sila ba ang mga anak ko? Inamin niya, wala akong araw na hindi ka inisip. Ningguhui, bigla kang nawala kaya't hinanap kita sa loob ng 7 taon. Paano mo nakalimutan ang pag-ibig nating 2? Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, hinila ni Sikinye ang manggas ni Muyunji, ngunit wala siyang butterfly tattoo ni Ningguhui. Banta ni Muyunji na tatawag ng pulis, ngunit mahigpit siyang niyakap ni Sikinye. Sakto naman na dumating ang magkapatid na Mubaobi sa bahay. Tuwang-tuwa ang isang bata dahil magkakaama na siya. Ang matalinong si Muksingsing ay agad na ipinakilala ang kanilang ina bilang isang master na nagtapos sa ibang bansa, may bahay ngunit walang kotse, at kasalukuyang walang asawa. Naglabas si Muyunji ng kanyang AC para patunayan na hindi siya si Ningguhui. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Sikinye na hindi siya nagkakamali ng tao. Pinayuhan ni Mubaobi ang kanyang ina na huwag nang makipagtalo dahil hindi ito makatutulong. Inanunsyo ni Sikinye na inupahan niya ang bahay sa tabi mismo ng kanilang bahay. Tuwang-tuwa si Mubaobi na makikita na niya si Uncle si araw-araw. Nang lihim na kinuha ni Sikinye ang isang hibla ng buhok ng bata, ibinigay niya ito kay Goxiao para sa paternity test. Nang bumisita siya sa Mu Family Patriarch, tinanong ni Sikinye tungkol kay Muyunji. Sinabi niya na nagkaroon ng aksidente ang kanyang apo, kaya't nawala ang kanyang alaala. Nang makita ang batang at talentadong CE na si Sikinye, nais ng Mu Family Patriarch na ipakilala si Muyunji sa kanya. Nagkataon na nagdaos ng family party ang Mu Family Patriarch para salubungin ang pagbabalik ng kanyang apo. Inihayag niya na si Muyunji ang magmamana ng lahat ng kanyang ari-arian. Binigyan pa niya ito ng isang bahay para ipagdiwang ang pagbabalik ng kanyang apo. Nagmamadaling pinigilan ng anak na babae ng Mu Family Patriarch ang kanyang ama, ngunit nakapagdesisyon na siya at nagbigay lang ng paunawa sa lahat. Pagkaalis niya, nilait ng kanyang apo sa tuhod na siya ni si Muyunji na walang asawa ngunit may anak at nagyayabang pang ipakita ang mga ito. Nang marinig ang kanyang anak na inaapi, pinarusahan siya ni Muyunji nang walang pag-aalinlangan. Sa galit, itinapon niya ni ang tubig kay Muyunji. Agad na pinrotektahan siya ni Sikinye. Sinumbatan niya siya na wala siyang pinagbago sa loob ng 7 taon. Sa harap ng lahat, idineklara ni Zihi na si Muyunji ay sa kanya. Inila niya ito palayo sa lugar ng labanan. Dumating si Goxiao at sinabing hindi anak ni Sikinye ang mga bata. Napanood niya ang mga lumang video ng kanilang alaala. Kinamumuhian ni Sikinye si Ningguhui sa bigla nitong paglisan. Mas kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil hindi niya ito kayang kalimutan. Sa pag-alala sa anyo ni Ningguhui, ibinuhos ni Sikinye ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kanyang ilusyon. Uhui, kahit anong mangyari sa iyo, hindi na kita hahayaang iwanan pa ako. Kinaumagahan, hinatid ng mga bata ang kanilang ina sa kanyang bagong trabaho. Nagkataon naman na dumaan si Zihi para batiin ang kanyang kapitbahay. Sa pagtingin sa bastos na pag-ugali ni Muyunji, humingi ng paumanhin si Muksingsing kay Uncle si para sa kanyang ina. Ang mabait na si Mubaobi ay naghanda pa ng isang pambatang relo para kay Uncle si. Upang madaling makipag-ugnayan sa kanya, pumunta si Muyunji sa kanyang bagong trabaho sa AV Company at muling nakita si Sikinye. Sinabi niya na siya ang may-ari ng kumpanya. Pinayuhan siya ni Muyunji na huwag sayangin ang kanyang oras sa kanya dahil sa pagiging malapit sa isang katulad ng kanyang dating kasintahan, baka mahulog ang loob niya. Tinawag ni Sikinye si Goxiao upang asikasuhin ang pagkuha kay Muyunji. Nang marinig niya na gusto nitong tumaas ang kanyang sweldo, pinataas niya ang posisyon nito bilang design director. Tuwang-tuwa si Muyunji at sinadyang umakto na astig tulad ni Jihi para inisin siya. Pinigilan ni Sikinye ang kanyang galit basta't mapanatili niya si Muyunji sa tabi niya. Ang
welcoming party ni Muyunje ay ginanap sa isang bar. Para mapalapit sa lahat, sumayaw siya ng malaya kasama sila. Dumalo si Sikinye, nang masalubong ang tingin na matagal na niyang hinahanap at nang makitang nadula si Muyunje, mabilis siyang inalalayan. Nagdikit ang kanilang mga labi na ikinagulat ng lahat. Nahiyang hinilanid si Muyunje papalayo. Samantala, ang project manager ng si corporation na si Guxiao ay nakilala ang bagong empleyado bilang si Ning Uhui. Si Guxiao ay matagal ng kaibigan ni Sikinye. 7 taon na ang nakalipas, nakilala niya si Ning Uhui na may matinding pag-ibigan kay Sikinye. Dahil sa inggit, lihim na nag-utos si Guxiao na saktan si Ning Uhui. Nang makita na buhay pa ang kanyang karibal, ipinagpatuloy niya ang paghahayag ng lokasyon ni Ning Uhui sa isang tao na nagngangalang Liu Qiao, ang pinuno ng organisasyon ng Asura sa Thailand. Nang umuwi si Muyunje, naaalala pa rin ni Sikinye ang mga mata ni Muyunje at ang bahagyang pagdampi ng kanilang mga labi. Napatuloy na nagpapabilis ng kanyang puso. Ning Uhui, kung ayaw mong alalahanin ang nakaraan, handa akong magsimula muli kasama ka. Habang nagme-make up ang kanilang ina, pinuri ng mga bata si Uncle Si. Partikular na sinuri ni Muksingsing na si Uncle Si ang pinakamagandang asawa dahil sa loob ng 7 taon ay single siya, nagsisikap sa trabaho at hindi nakakalimutang mag-donate sa charity. Nagtanong si Mubaobi kung gusto ng kanyang ina si Uncle Si. Napilitang sumagot si Muyunje at sinabing gusto niya si Sikinye. Hindi niya alam na naririnig na pala ng mga bata ang lahat. Masayang pinayagan ni si Muyunje na mag-leave ng isang araw. Nang marinig na gusto ng kanyang ina ang trabaho, pinasundo ni Muksingsing si Muyunje kay Uncle Si. Pagbaba niya sa parking lot, pinalibutan si Muyunje ng isang grupo ng mga lalaki. Agad niyang kinadena ang kamay ng isang lalaki. Hulihin sila at tanungin kung sino ang nasa likod nito. Lumalabas na si Ning Uhui pala ang umarkila sa kanila para turuan si Muyunje ng isang aral. Biglang nakita ni Sikinye na sinubukan niyang maging isang bayani at iligtas ang dilag. Ngunit pinalayas na ni Muyunje ang lahat ng mga ito. Pinauwi siya ng kanyang ina. Tinanong ni Sikinye si Muyunje kung may naaalala siya dahil magaling makipag-away si Ning Uhui. Pagdating ni Lu Chao at Mubaobi, nakita ng maliit na batang babae na ang kanyang ina at Yuhin ay magkasama at maganda ang tingnan. Tulad sa Tsi, nag-aaway sila at nanatili silang magkasama. Sinabihan ni Sikinye si Muyunje na huwag magmadali kapag nasa panganib. Nagtanong siya kung maaaring sunduin siya nito sa trabaho at sabay protektahan siya para hindi siya matakot. Dahil sa pag-aaway ni Muyunje ay hindi nakapagsalita si Sikinye. Nagkita si Guxiao at Muyunje para subukang pakiusapan siya na lumayo kay Sikinye. Sinabi ni Guxiao na matagal na silang magkakilala ni Sikinye kaya naiintindihan niya ang ugali nito. Sabi niya na hindi sila bagay kaya sana ay magkaroon ng respeto sa sarili si Muyunje. Nang marinig ni Muyunje na sinabi ni Guxiao na fiancé siya ni Sikinye, pinayuhan niya ito na makipag-usap kay Sikinye dahil sa pagitan nilang dalawa ang relasyon. Pagkatapos ng trabaho, sinamahan ni Muyunje ang 2 anak niya na bumili ng bagong kotse. Nagkataon na nakasalubong niya ang kanyang tiyahin at si Ning Uhui na sarkastikong nagkomento na ilang araw pa lang siya sa bansa ay ginagasta na niya ang pera ni Lolo. Narinig ng tiyahin na hirap ang kanyang pamangkin sa ibang bansa, kaya sinabi niya na kung kailangan niya ng pera ay sabihin lang sa kanya. Biglang humingi si Muyunje ng sasakyan sa kanyang tiyahin at sinabihan ang 2 anak na magpasalamat sa kanya. Nang marinig ni Muyunje na patuloy na naging maasim ang pananalita ni Ning Uhui, binanggit niya ang tungkol sa pag-utos nito sa mga tao na saktan siya. Binalaan ni Muyunje ang kanyang pinsan na kung hindi ito magtitino, ibibigay niya ang ebidensya sa lolo niya. Nagalit si Ning Uhui at dumating si Sikinye sa tamang oras. Lumabas na palihim na tinawagan ni Mubaobi ang kanyang tiyuhin para iligtas ang kanyang ina. Pinaalala niya kay Ning Uhui ang kanyang naunang babala. Nang makita ng mga bata na pinalayas ng kanilang tiyuhin ang masasamang tao, naghiyawan sila at tinawag siyang itatay sa hinaharap. Pagpasok sa opisina, sinabihan ni Muyunje si Mubaobi na huwag na ulit istorbohin si Sikinye sa susunod pero sinabi ni Sikinye na handa siyang gawin ito. Nagulat ang isang empleyado na ang isang manliligaw ni Muyunje ay nagbigay sa kanya ng limitadong edisyon na kotse. Hula ni Muksingsing na isa lang iyon sa maraming manliligaw ng kanyang ina. Pinayuhan ni Mubaobi ang kanyang tiyuhin na magmadali dahil napakapopular ng kanyang ina. Nang marinig ni Sikinye na tumanggi si Muyunje, gumaan ang loob niya. Sinabihan ni Muksingsing ang kanyang ina na kunin ang kotse dahil binili niya ito gamit ang kanyang ipon. Nang makita ni Sikinye na biglang nagbago ang isip ni Muyunje at masayang tinanggap ang kotse, nagsiselos siya. Sinamantala ni Muyunje ang pagkakataon para ipagmalaki na hindi lang niya kilala ang nagbigay ng kotse, kundi gusto niya rin ito. Umalis si Sikinye sa galit, nagtagumpay si Mubaobi sa paninibugho ng kanyang tiyuhin. Pagbalik sa kumpanya, inutusan ni Sikinye si Lu Chao na imbestigahan kung sino ang nagbigay ng kotse kay Muyunje. Sa tamang oras, dumating ang kanyang ina, si Tongmuli. Nagreklamo siya na ilang oras siyang nag-spy para lang malaman na sinamahan ni Sikinye ang isang babaeng may anak para bumili ng kotse. Nang magsimulang umiyak ang kanyang ina, pinatigil niya ito at sinabihan na huwag nang magdrama. Pinilit ni Tongmuli ang kanyang anak na pumunta sa isang blind date na inayos niya.
Nagkataon na tumawag si Mu Baobi at sinabi na ang kanyang ina ay pupunta sa blind date sa kahilingan ng lolo ni Mu. Agad na pumayag si Sikinye sa hiling ng kanyang ina. Lihim na sinundan nitong muli ang kanyang anak at hindi sinasadyang nakita sina Mu Baobi at Muksingsing. Tuwang-tuwa siya nang marinig na pinupuri siya ng mga bata na maganda siya. Lumalabas na ang intensyon ni Sikinye ay subaybayan ang blind date ni Mu Yunji ng harapan. Samantala, nagbihis si Mu Yunji at sinabi na nag-blind date na siya ng 800 beses at mayroon siyang 2 anak para makagawa ng masamang impresyon sa kanyang date. Para maasar si Sikinye, pinasubuan niya ang lalaki ng lipstick. Dahil sa selos, ginaya ni Sikinye ang paglalagay ng lipstick sa kanyang date. Natigilan siya sa ganda ng babae. Tumakbo sina Mu Baobi at Muksingsing at ipinakilala si Sikinye bilang kanilang tatay. Pagkatapos ihatid ang isang blind date, dinala ni Sikinye ang 2 bata para tapusin ang natitirang problema. Sinabi niya na asawa niya si Mu Yunji at hinila siya palayo. Nang makarating ang mga bata sa bahay ni Sikinye, sinabihan ni Mu Yunji ang 2 anak na humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, gusto lang ni Mu Baobi na maging tatay niya si Sikinye. Sinabihan ni Sikinye ang mga bata na bumaba at maglaro ng video game. Nagdududa si Mu Yunji sa moralidad ni Sikinye dahil may fiancé na siya at miss pa niya ang kanyang ex tapos nag-blind date pa. Nang magtanong si Sikinye, sinabi ni Mu Yunji na mismong si Guxiao ang nagsabi sa kanya na fiancé siya. Sinubukan ni Sikinye na ipaliwanag, ngunit hindi interesado si Mu Yunji. Sinabihan niya ito na bantayan ang mga bata para makapunta siya sa bar para pag-usapan ang isang landscape design project. Masayang pumayag si Sikinye sa kondisyon na tanggalin niya ang kanyang peluka. Pagdating sa 21 degrees bar, ipinakilala ni Guxiao si Mu Yunji kay Manager Liu, ang direktor ng proyekto ng Jingsu Garden. Nagpaalam siya na magpupunta sa banyo at sinabihan si Mu Yunji na alagaan si Manager Liu. Samantala, abala si Sikinye sa pakikipaglaro sa mga bata, ngunit hindi siya marunong magluto kaya nagugutom na ang mga ito. Nang hindi sumasagot si Mu Yunji sa kanyang text o tawag, sinabihan niya si Lu Chao na magbantay sa mga bata para hanapin niya ang kanilang ina. Napansin ni Mu Yunji na may kakaiba sa inumin kaya tumakas siya. Dumating si Sikinye sa tamang oras at agad siyang yumakap sa kanya. Dahil sa pampasigla, hindi na makontrol ni Mu Yunji ang kanyang sarili sa harap ng kagandahan ni Sikinye. Tinatanong niya kung kilala niya kung sino siya. Nang marinig ni Sikinye na tinawag ni Mu Yunji ang kanyang pangalan, binuhat niya ito sa silid. Alam niyang nilagyan siya ng droga, ngunit ang kanyang pangulila ay kumukulo. Sa harap ng alindog ni Mu Yunji, pinaalala niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Sikinye at hindi na siya makakatakas kapag nasa kanyang kama na. Nang makita niya na patuloy na lumalapit si Mu Yunji, hindi na niya mapigilan ang sarili na yakapin siya. Kinaumagahan, ginulat si Sikinye ng isang pusa. Nang makita si Mu Yunji na nakasuot ng maayos, nagduda siya nakakain siya, magliligpit at magbabago ng isip na parang hindi sila magkakilala. Akala ni Mu Yunji na bilang isang matanda, hindi na magbibilang si Sikinye ng maliliit na pagkakamali mula sa nakaraang gabi. Nang marinig niya na gusto nitong magbayad ng key service fee, nagalit si Sikinye at sinabi na pangkaraniwan lang ang kakayahan ni Mu Yunji. Balak niyang matulog pa pero malapit nang bumalik ang mga bata. Kaya napilitan si Sikinye na magbalot ng kumot para magbihis. Nang bumaba si Mu Yunji, sinuportahan ni Mu Baobi ang kanyang ina sa pag-uwi kay Sikinye. Gayunpaman, kailangan gawing tatay ni Mu Yunji si Sikinye. Nagpasya si Mu Baobi na gagastusin niya ang siyam yuan para magparehistro ang kanyang ina at yuhin sa Civil Affairs Bureau. Nang makita ni Mu Yunji na gusto ng kanyang 2 anak si Sikinye, pumayag siyang pagmasdan ang pag-ugali nito. Pagdating sa kumpanya, espesyal na nagsuot si Sikinye ng kulay rosas na kamiseta at patuloy nang umingiti. Nang makita niya ang kanyang assistant, agad siyang naging seryoso. Nang i-report ni Lu Chao na dumating na si Mu Yunji sa trabaho, gusto niyang personal na bumaba para hanapin siya. Sa ilalim ng departamento ng disenyo, sinubukan ni Mu Yunji na tanungin si Guxiao kung bakit niya nilagyan ng droga ang kanyang inumin. Mahigpit na itinanggi ni Guxiao na nilagyan niya ng gamot ang inumin at buong yabang na sinabi na teritoryo niya ito. Diniligan siya ni Mu Yunji ng tubig para turuan siya ng leksyon. Dumating si Sikinye at pinahingi niya ng tawad si Guxiao kay Mu Yunji. Sinisi siya ni Guxiao dahil sa isang bagong dating, hindi na siya naging makatwiran. Ayaw ni Sikinye na makarinig ng mga away, kaya hiniling ni Mu Yunji kay Sikinye na asikasuhin ang kanyang personal na issue at huwag na siyang idamay. Pumayag si Sikinye na hindi na isumbong ang nangyari kagabi, gayunpaman tapos na ang pagkakaibigan nila ni Guxiao. Kung maglakas loob pa siyang saktan si Mu Yunji, hindi siya magdadalawang isip na maging malupit. Bukod pa rito, ayaw niyang makarinig ng mga chismis tungkol sa kanilang relasyon. Pagkatapos ng trabaho, dinala ni Mu Yunji ang 2 anak sa isang amusement park. Isang strawberry beer ang lumapit na may dalang regalo para kay Mu Yunji. Tinanggap niya ang regalo at pinagmasdan ang mukha ng strawberry beer. Binati siya ni Sikinye at binigyan pa siya ng isang stuffed animal na may smart surveillance camera. Nang makita ang kahina-hinalang hitsura niya, ibinalik ni Mu Yunji ang regalo at umalis na kasama ang 2 bata. Sa sikap
kapital, sa wakas ay natuklasan nilang ang lumang code ng korporasyon ay ninakaw ng isang organisasyon na tinatawag na Sara at ang pinuno nito ay kasalukuyang nasa bansa. Pagdating sa bahay, si Lu Chao ay nagdala ng mga regalo para sa mga anak ng kapitbahay. Nagpasalamat si Muyunje sa kanya sa pagliligtas sa kanya sa bar. Nang makita ang pagtrato ni Lu Chao sa mga bata, naisip ni Muyunje na tiyak na magiging magandang ama siya. Inamin niya na noong una, akala niya ay napakagulo niya. Ngunit ngayon na nakikita niya si Lu Chao bilang isang kapitbahay, itinaas niya ang baso niya at pinalampas ang lahat ng hindi magagandang bagay na nangyari sa kanila noon. Sa romantikong kapaligiran, hindi napigilan ni Muyunje ang sarili niya na uminom ng kaunti. Pinigilan siya ni Lu Chao at pinalitan ang alak ng sarili niyang halik. Nakita ng mga bata ang kanilang ina na nagpapakita ng pagmamahal kay Tio, si kaya't sumigaw sila ng malakas. Nagmadaling magpaliwanag si Muyunje sa dalawang bata. Si Lu Chao ay natawa ng mag-isa na parang baliw. Samantala, nakita ni Guxiao ang pinuno ng Sara na nagngangalang Six Jiao. Sinisi siya nito na sa loob ng 7 taon, hindi niya pa rin nakukuha si Lu Chao. Ikinuwento ni Guxiao ang nagawa niya noong nakaraan na ninakaw niya ang code para matulungan si Six Jiao na makuha ang 10 milyong dolyar mula sa korporasyon. Kaya pala, 7 taon na ang nakalilipas, binigyan lang ni Ning Uhui si Six Jiao ng isang peking code. Pagkatapos noon, ibinigay ni Guxiao ang tunay na code. Hindi siya nagmamalasakit sa si corporation, basta't mapapasa kanya si Lu Chao. Pinaalalahanan ni Guxiao si Six Jiao na kung gusto niya si Ning Uhui, huwag niya itong hayaang manatili sa tabi ni Lu Chao. Magtutulungan sila para ibalik sa ayos ang lahat. Dahil sa lumalagong pag-ibig, masayang nagsasayaw si Lu Chao. Hindi niya alam na nasa labas si Muyunje at sumisigaw ng pangalan niya. Hiningi niya kay Lu Chao na manahimik dahil kailangan niyang matulog para magkaroon siya ng lakas sa pupuntahan niya sa pantalan. Sa gabi, dumating si Muyunje sa tagpuan nila ni Annie. Sinisi siya nito na bumalik siya at kinuha ang lahat ng ari-arian ng pamilya Mu mula sa kamay niya. Tinawag ni Annie ang dalawang tulisan at pinatapon si Muyunje para maging pagkain ng mga isda. Samantala, hindi pa bumabalik si Muyunje kaya't hinanap siya ni Lu Chao. Sinabi ni Lu Chao na pupunta siya sa pantalan. Nag-aalala siya na nasa panganib si Muyunje dahil dati takot na takot sa tubig si Ning Uhui. Bago siya mahulog sa dagat, hiniling ni Muyunje sa isang gwapong lalaki na hawakan ang bag niya. Lumapit siya at hinila ang peke na bangs ng kanyang pinsan. Dahil sa takot niya ni na mawala ang kanyang bangs, hindi na niya inisip na saktan pa ang iba. Nang makita ni Lu Chao si Muyunje, tinanong niya kung bakit siya pumunta sa pantalan kahit takot siya sa tubig. Nagalit si Muyunje dahil iniisip pa rin niya na si Ning Uhui siya. Inisip ni Lu Chao na nagkaroon lang ng amnesia si Muyunje, kaya nakalimutan niya na si Ning Uhui siya. Iginiit ni Muyunje na siya ay si Muyunje, ang apo ng pamilya Mu, at ayaw niya siyang makita o marinig ang pangalan na Ning Uhui. Mula sa malayo, narinig ni Guxiao ang lahat. Nagalit siya na si Lu Chao ay may pagtingin pa rin kay Ning Uhui. Pagtatago kay Six Jiao, si Guxiao ang nag-orchestrate ng aksidente para saktan si Ning Uhui. Kinabukasan, pinilit ni Guxiao si Muyunje na ayusin ang buong disenyo. Sinabi ni Muyunje na nagsasayang lang si Guxiao ng oras dahil hindi niya makukuha si Lu Chao at ngayon ay ginagamit niya ang trabaho para pahirapan siya. Pinaalalahanan ni Guxiao si Muyunje na huwag siyang magsalita ng malakas dahil isa lang siyang kopya ni Lu Chao. Bumisi si Muyunje at sinabing mas masahol pa si Guxiao kaysa sa isang kopya. Pagkatapos ng trabaho, umuulan ng malakas at biglang dumating si Six Jiao. Nakilala niya na siya ang lalaking nakasuot ng costume na strawberry beer sa amusement park. Nagsorry si Six Jiao para sa kanyang kawalang galang dahil noong araw na iyon, ang kanyang kumpanya ng laro ay nag-organisa ng isang aktibidad. Binigyan niya si Muyunje ng payong para maiwasan ang ulan. Matapos ang 7 taon, sa wakas ay nakita niya ulit ang ngiti na matagal na niyang hinahanap. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho at papunta sa trabaho, tumitingin si Muyunje sa bahay ni Lu Chao, ngunit hindi niya ito makita. Kaya pala, bumalik si Lu Chao sa Thailand para mas maunawaan ang kanyang sarili. Kahit na alam niyang baka hindi si Muyunje si Ning Uhui, hindi niya mapigilang maisip siya. Tumawag siya para magkumusta sa mga bata at sinabi ni Mu Baobi na bumalik na siya kaagad. Kung hindi, kukunin ng ibang tao ang kanyang ina. Sa isang restaurant, sinabi ni si Kinye na hindi pa rin nila mahanap ang pinuno ng organisasyon ng Sara. Biglang nakatanggap si Lu Chao ng tawag mula kay Mu Baobi. Nang marinig niya ang bata na nalulungkot dahil namayat ang kanyang ina sa pag-iisip sa kanya, sinabihan ni Lu Chao ang kanyang assistant na kanselahin ang kanyang appointment at mag-book ng pinakaunang flight pabalik sa bansa. Pagkababa niya pa lang ng eroplano, agad na hinanap ni Lu Chao si Muyunje, ngunit walang nagbukas ng pinto. Palihim na lumabas ang magkapatid na Muksingsing at Mu Baobi at sinabi na nagalit si nanay dahil umalis si Tito Lu Chao nang walang paalam, kaya hindi niya ito pinapapasok sa bahay. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Kinye ng balita na ang organisasyon ng Sara ay nakapasok na sa Jiangsheng. Sa tulong ng mga bata, nakapasok si Lu Chao sa kwarto ni Muyunje. Para inisin siya, ipinagyabang ni Muyunje ang payong nabigay sa kanya ng isang gwapong lalaki. Sinabi niya na ang lalaki na ito, na mas matangkad at mas gwapo pa kay Lu Chao, ang nagbigay sa kanya ng kotse. Galit na galit si Lu Chao at umalis. Kinabukasan, biglang dumating ang nanay ni Lu Chao sa bahay ni Muyunje. Nakita niya ang mga bata na naglalaro sa hardin. Diretsahang sinabi ni Muksingsing na kahit nabigyan siya ng 5 milyong dolyar, hindi niya hahayaang iwanan ni Tito Lu Chao ang kanyang nanay. Dahil mas mahalaga ang isang mabuting ama kaysa sa pera. Sinabi ni Everest Dong na matagal na niyang sinusundan ang mag-ina na Muyunje. Gayunpaman, mukhang hindi masyadong gusto ng ina ng mga bata si Lu Chao. Sa halip na paghiwalayin sila at hayaang maging single
Sikingye ang kanyang anak habang buhay. Nais niyang tulungan ang mga bata na pag-isahin ang dalawa. Nang makita si Lu Chao na nag-aalala tungkol sa pag-ibig, nagtanong si Sikingye, gusto mo ba si Muyunje dahil kamukha niya si Ning Uwi? Itinanggi ito ni Lu Chao dahil talagang naakit siya sa tunay na pagkatao ni Muyunje. Sakto namang dumating si Iris Dong para bisitahin ang kanyang anak. Nagdala siya ng mga larawan ni Lu Chao noong bata pa siya at ni Muksingsing. Nagkataon na magkamukha sila. Naramdaman ni Iris Dong na ang mga bata ay kanyang mga apo kaya sinusuportahan niya si Lu Chao na makasama si Muyunje. Nang marinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang anak, hinimok niya si Lu Chao na kumilos na. Para hindi niya pa rin maibigay ang ilang bahay sa Beijing at Shanghai sa edad na 80, hiniling niya sa kanyang anak na maglaan ng oras sa gabi para mag-usap sila ng seryoso. Pagkatapos ng trabaho ni Muyunje, lumapit si Lu Chao para mag-sorry sa kanya. Inamin niya na hindi niya dapat siyang sinubukan ng paulit-ulit. Ipinagpalagay niyang naayos na ang kanilang alitan. Pinilit ni Lu Chao si Muyunje na sabay silang umuwi. Sa kotse, sinabi ni Lu Chao na alam niyang hindi si Muyunje si Ning Uwi at hindi niya hinahangad na maging si Ning Uwi siya. Inamin niya na nagsiselos siya sa lalaking nagbigay ng kotse at payong kay Muyunje. Biglang pinabilis ni Lu Chao ang takbo ng kotse para dalhin siya sa isang bagong kotse. Nang makita niya ang isang mamahaling kotse sa harapan na naglilipat ng linya, bumabilis siyang nagpreno, ngunit hindi ito gumana. Buti na lang at pareho silang nagtamo lamang ng maliliit na sugat. Naghihinala si Lu Chao na may nagpakialam sa preno ng kotse. Para sa kaligtasan, sinabi niya kay Muyunje na huwag siyang lalayo sa paningin niya. Muyunje, gusto kita. Gusto ko ang pagkatao mo, hindi dahil kamukha mo ang iba. Mahal ko rin ang mga bata na parang sarili kong anak. Kahit na nahihiya siya, taos puso ang pag-amin niya. Sa halip na sagutin siya, binigyan siya ni Muyunje ng isang matamis na halik. Nang umuwi ang kanyang anak, nag-alala si Iris Dong sa mga sugat ni Lu Chao. Mabilis siyang pinakalma ni Lu Chao dahil nasa likod niya si Muyunje. Nagbago ang ugali ni Iris Dong at sinabi na nararapat lang na masugatan ang isang lalaki para protektahan ang kanyang kasintahan. Ngunit nagtanong siya kung hanggang saan na ang relasyon nila. Sinabi lang ni Muyunje na nasa yugto pa lang sila ng pagkilala sa isa't isa. Tama lang ang pagdating ng mga bata para makipaglaro sa lola nila sa harap ng dalawang magulang na nagulat. Dahil naroon na rin ang lahat, sinabi ni Sikingye na seryoso siya kay Muyunje. Alam ni Lola Dong ang ibig sabihin nito, kaya inilayo ang mga bata para mag-shopping. Sa espasyong tanging ang bagong magkasintahan na lang ang natira. Nauuna pa ang hiya, kaya hindi alam kung anong sasabihin. Biglang pumasok si Lu Chao at iniulat na ang video sa parking lot ay nabura. Pinagsabihan ni Ziyi si ang assistant niya na sa susunod, pwede na siyang gisingin sa panaginip para mag-report. Dahil alam niyang nasira niya ang magandang pagkakataon ng amo niya, mabilis na nagpaalam si Lu Chao. Sa mapagmahal na tingin ni Sikingye, binigyan siya ni Muyunje ng flying kiss. Nagpaalam siya na uwi na para maghanda ng hapunan para sa mga bata. Sa sofa, mag-isang masayang umiti si Ziyi. Inayan niya si Guxiao na magkita sa bar ni Sikingye. Binigyan niya si Lu Chao ng pagkakataong lumipat sa branch sa ibang bansa. Alam niyang si Guxiao ang may gawa sa preno ng kotse ni Muyunje. Ipinaliwanag ni Guxiao na gusto lang niyang bigyan ng leksyon si Muyunje para layuan niya si Sikingye. Pinalayas niya si Guxiao at pinapaalis agad sa paningin niya. Sa shopping center, bumili si Lola Dong ng kumpletong set ng 5 ginto para sa kanyang magiging manuga. Hindi pa siya nasisiyahan, gusto na niyang uwiin ang buong shop para kay Muyunje. Nagkita si Guxiao at si Kiao. Iniulat niyang naipadala na niya ang lahat ng data ng si group sa kanya. Lumapit si Kiao at binalaan siya na huwag gagalawin ang taong mahal niya. Kung may mangyari kay Muyunje, si Guxiao ang mawawala. Umuwi na si Muyunje galing sa trabaho. Nagkunwari si Ziyi na may sakit para hilingin sa girlfriend niya na alagaan siya. Nang makita si Muyunje, sinabi niyang malambot ang katawan niya at ang kaliwang. Masyadong masakit ang puso, para gumaling, kailangan niya ng gamot. Katulad noong gabing nalasing siya, pero sinabi ni Muyunje kay Ziyi na huwag nang umarte. Sinabi ni Sikingye na seryoso siya sa kanya. Bukod pa roon, nagkakilala na ang mga magulang nila at may mga anak na sila. Gusto niyang magpakasal na agad sila ni Muyunje. Naniniwala siya na kapag nagmamadali, hindi maganda ang kalalabasan. Kailangan pa ni Difi na mas magsumikap. Sa business trip sa Beijing, muling nagkita si Muyunje at si Kiao. Hiniling ni si Kiao sa kanya na bigyan siya ng pagkakataon na makasama siyang maghapunan. Samantala, nalulungkot si Muksingsing para sa gwapong mukha ni Tio dahil hindi pa niya makuha ang loob ng nanay niya. Para matulungan si Tio inilista ni Mubaobi ang lahat ng gusto at ayaw ng nanay niya. Sinamantala ni Sikingye ang pagkakataong magtanong tungkol sa lalaking nagbigay ng kotse kay Muyunje. Ibinunyag ni Singsing na marunong siyang magprogram para kumita ng pera, kaya bumili siya ng kotse para sa kanyang ina. Hulaan ni Baobi na mana ng kanyang kuya ang talento ng kanilang tunay na ama, ngunit kahit na lumitaw pa siya, susuportahan pa rin ni Baobi si Tio Sikingye dahil iniisip ni Baobi na ang tunay na ama ay isang masamang tao. Kaya hindi niya hinanap ang kanyang ina. Umaasa ang mga bata na magpapakasal kaagad si Tio Sikingye sa kanilang ina. Pinayuhan nila si Sikingye na pumunta sa Beijing dahil kailangan ang kanilang ina ng isang lalaki sa tabi niya. Ngunit sa panahong iyon, nagpahayag si Guxiao na gusto niyang ligawan si Muyunje. Tumanggi siya dahil mayroon na si Sikingye sa kanyang puso. Sinabi ni Muyunje na sa simula, nakita lang niya na napakaabala ni Sikingye. Ngunit pagkatapos ng ilang oras ng pakikisama, napagtanto niya na si Sikingye ay napakatapat at lubhang responsable. Sa sandaling iyon, tumawag si Sikingye kay Muyunje at narinig niyang sinabi ni Muyunje na abala siya sa isang date.
Ipinahayag niya na determinado siyang hanapin ang kanyang girlfriend. Sino ang mag-aakala na si Muyunje ay nasa harap lamang ni Sikinye? Nang makita si MCC, ipinakilala ni Guxiao ang sarili bilang ang manliligaw ni Muyunje. Binati ni Sikinye ang kanyang karibal. Tiwala siya na mayroon siyang mas mataas na pagkakataon na manalo laban kay Guxiao. Hinawakan niya ang kamay ni Muyunje at dinala siya sa aquarium. Seryosong ipinahayag ni MCC ang kanyang damdamin. Hinahangaan kita, Muyunje. Ang password ng aking telepono at bank card ay parehong iyong kaarawan. Bukod sa Group, mayroon pa akong higit sa isa zero venture capital companies. Dahil mayroon na tayong Baobi at Sing Sing, pagkatapos ng kasal, ikaw ang magdedesisyon kung magkakaroon pa tayo ng mga anak. Pakasalan mo ako, Muyunje. Si Kinye, pumapayag ako, tugon ni Muyunje. Maligayang naghalikan ang dalawa. Samantala, natuwa si Madam Dong dahil sa wakas ay mayroon na siyang tagapagmana. Bukod sa kanyang koleksyon ng mga mamahaling bato, kumita rin siya ng dalawang kaibig-ibig na apo, isang lalaki at isang babae. Nang marinig ang balita na magpapakasal na si Muyunje kay si Kinye, nagalit si Guxiao at determinado siyang pigilan sila. Dumating si Muyunje sa seremonya ng kasal at nagsimula ang labanan ng dote sa pagitan ng dalawang pamilya. Ipinagmalaki ni Madam Dong na inialay niya ang isang gusali sa gitna ng lungsod bilang regalo sa kasal. Nagpa siya si Amy na gamitin ang bagong bilhin niyang lupa bilang dote para kay Muyunje. Bagaman gusto ng mga bata si Madam Dong, mayroon silang kaugnayan ng dugo kay Old Man Mu. Sa huli, para sa kaligayahan ng dalawa, isinantabi nila ang lahat ng kanilang hidwaan at naging magkasundo ang dalawang malakas na tao. Lihim na pumunta si Muyunje upang makita ang bride. Hiniling ni Amy sa kanyang asawa na buksan ang pinto upang makita siya bago pa man ang iba. Sa sandaling iyon, tinawag ni Luchao si AEC upang magsanay ng kanyang mga linya sa pastor. Pumarada si Muyunje sa isla na napakaganda sa kanyang wedding dress. Maligayang nakatingin si Sikinye sa kanyang bride. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Guxiao. Sa kabila ng paghiling ni Sikinye sa kanya na umalis, patuloy pa rin si Guxiao na lumapit kay Muyunje. Lumapit siya sa tainga ni Muyunje. Sinabi ni Guxiao na hawak niya si Sing Sing. Biglang naalala ni Muyunje ang mga alaala ni Guxiao sa nakaraan. Nagmamadaling tumakbo si Sikinye patungo kay Muyunje. Ngunit iniwan lamang niya ang dalawang salita, "Hintayin mo ako," at hinabol si Guxiao. Nasaktan siya dahil pagkatapos ng 7 taon, iniwan pa rin siya ni Muyunje. Iniulat ni Luchao na hindi nila mahanap si Sing Sing. Agad na tumakbo si Sikinye sa lahat ng dako upang hanapin ang bata. Nang dumating si Muyunje, pinilit siya ni Guxiao na talunin ang mga thug sa harap niya. Napilitan si Muyunje at ipinakita ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sinabi ni Guxiao na ang bawat galaw ni Muyunje ay itinuro niya. Tinulak ni Guxiao si Muyunje na nagpabagsak sa kanyang ulo sa isang bakal na plato. Sa isang iglap, lahat ng alaala ni Ningguhui ay bumalik. Nawala ng malay si Muyunje. Samantala, bumalik si Sikinye sa bahay upang hanapin sina Muyunje at ang mga bata. Buti na lang at nakauwi na si Sing Sing ng ligtas. Nang magising si Muyunje, nagpanik siya at hinanap ang kanyang anak. Sinabi ni Guxiao na dinala niya ang bata sa bahay. Sinisi niya ang sarili na pinayagan niyang makilala ni Muyunje si Sikinye 7 taon na ang nakakaraan. Kung nabalik na ang kanyang alaala, dapat siyang sumama sa kanya pabalik sa Thailand. Ipinahayag ni Muyunje na ang lahat ng mga pangyayari sa nakaraan ay tapos na. Ngayon, siya ay si Muyunje lamang. Ibinunyag ni Guxiao na agad niyang haharapin si Sikinye. Pagkatapos nito, dadalhin kanya sa isang lugar na puno ng sikat ng araw. Nang marinig ni Guxiao na gusto ni Muyunje na protektahan si Sikinye, ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang misyon lamang. Lumapit siya kay Sikinye upang nakawin ang code ng Group. Ngunit nagawa niyang mahalin siya, kaya ginamit niya ang peking code upang lokohin si Guxiao, kapalit ng kanyang kalayaan. Pagkatapos maalaala ang lahat, iginiit ni Muyunje na ang taong minahal niya mula sa simula hanggang sa huli ay si Sikinye lamang. Baliw na nagmakaawa si Guxiao sa kanya na manatili sa tabi niya. Nang makita na nalilito pa rin si Muyunje, idineklara ni Guxiao na maaari lamang siyang sumunod sa kanya. Guxiao, hindi mo naiintindihan kung ano ang pag-ibig. 7 taon na ang nakakaraan, hindi pa nagsisimula ang ating relasyon. Ang pangalan ko ngayon ay Muyunje. Umalis siya upang makita si Sikinye sa bahay. Humingi ng paumanhin si Muyunje dahil nasira niya ang kasal. Sikinye, ako si Ningguhui. Dati, tinanong mo ako kung kanino ang mga bata. Inampun ko si Baobi sa ibang bansa at si Sing Sing ay ang iyong biological na anak. Noong taon na iyon, kinidnap ako sa Thailand. Upang bayaran ang utang na loob kay Guxiao, sinunod ko ang kanyang utos at ginamit ang pangalang Uhui upang lumapit sa iyo at nakawin ang code ng Group. Dapat ay isinuko ko na ang plano dahil minahal kita. Ngunit nais ka ni Guxiao na saktan, kaya kailangan kong gumamit ng peking code. Sa daan pabalik upang ipaliwanag sa iyo, biglang naaksidente ako sa sasakyan. Ang pag-amin ni Muyunje ay nagdulot ng gulo sa puso ni Sikinye. Kailangan niya ng oras upang kumalma. Sa bahay, naalala ni Sikinye ang mga masayang sandali kasama si Wuhui. Ngunit sinabi ni Wuhui, panibagong mga kasinungalingan. Ningguhui, 7 taon na
na ang nakalipas, minahal na kita. Pagkaraan ng 7 taon, ikaw si Muyunje at muli kitang minahal. Paulit-ulit mo akong niloko. Tadhana ba natin na maging mga estranghero na naglalakbay sa magkaibang landas? Sa kabilang dako, ang mga bata ay lumapit sa kanilang ina. Natuklasan ni Muksingsing na si Uncle Si ay ang kanyang tunay na ama. Pagdating sa kumpanya, nag-ulat si Chen Gua sa organisasyon. Si Sarah ay patuloy na nagkakalat ng 7 nakakapinsalang chismis tungkol sa Si Corporation. Sa parehong oras, natuklasan ni Jingye ang maraming dayuhang ghost account na iligal na nagbebenta at bumibili ng mga stock ng kumpanya. Hula niya, ang mastermind sa likod nito ay gustong imbestigahan ng Banking Regulatory Commission na magpapalamig sa mga account ng Si Corporation. Inatasan ni Dihi si Chen Gua na palihim na imbestigahan si Guxiao. Ihintayin ko na bumalik si Jingye. Pinayuhan ni Empress Dong ang kanyang anak na makipag-ayos na kay Yunji. Nagkunwari siyang may sakit si Yunji kaya nag-alala si Jingye. Pinapaalalahanan siya ni Empress Dong na dumalo sa kaarawan ni Xingsing. Nang maisip ni Yunji na hindi darating si Jingye, kinausap niya ang dalawang anak. Ngunit gusto pa rin nilang hintayin ang kanilang ama. Sa huli, hindi sila binigo ni Jingye. Gustong magkaayos na sina Mubaobi at ang kanilang mga magulang at magpakasal kaagad. Ang birthday wish naman ni Muksingsing ay magsama habang buhay ang kanilang mga magulang hanggang sa sila ay pumuti at maging walang ngipin. Diretsahang tinanong ni Mubaobi ang kanyang ama kung mahal pa niya ang kanilang ina. Sabi ni Jingye, kahit hindi sila magkasama ng kanilang ina, mananatili silang pamilya. Nagtaka si Muksingsing, bakit mo kailangang makipaghiwalay kung gusto mo siyang makasama? Pinayuhan ni Mubaobi ang kanyang ama na pakinggan ang kanyang sariling puso. Para malihis ang atensyon, ipinagdiwang ni Jingye ang kaarawan kasama ang mga bata. Nang magkita sila ng sarilinan ngayong araw, pinasalamatan ni Yunje si Jingye sa pagdalo sa kaarawan. Sinabi ni Jingye na lilipat siya pagkaraan ng 2 araw. Nais ni Yunje na huwag sanang mawala ng tiwala si Jingye sa pag-ibig dahil sa kanyang pagkakamali. Umaasa siyang magiging masaya si Jingye. Nang makita siyang tumalikod at umalis, biglang napaluha si Jingye. Tahimik siyang nagtanong, Muyunje, ganoon ba kahalaga ang pride? Sa huli, hindi mo man lang naisip na pigilan ako. Samantala, narinig ni Luchao na hindi pumasok si Jingye sa bitag at nakipagtulungan sa pulisya para tuklasin ang smuggling network ng organisasyon ni Sarah. Bago siya tumakas sa ibang bansa, gusto niyang sunduin ang kanyang nobya. Bumaba si Yunje sa parking lot, handa nang sunduin ang mga bata sa bahay ng lolo. Biglang sumulpot si Luchao at ginamitan siya ng pampatulog. Samantala, natuklasan ni Chen Gua na si Guxiao ang nagnakaw ng code at nagsanhi ng aksidente ni Yunji. Alam ni Guxiao na ipinagsumbong siya ni Jingye sa pulisya, kaya huli siyang tumawag kay Jingye, ngunit walang sumasagot. Nakita ni Chen Gua ang kanyang boss na araw-araw na naghihintay sa telepono, kaya pinayuhan niya si Zi, sinalapitan na si Yunji kung gusto niya. Sinabi ni Jingye kay Chen Gua na subukang tawagan si Yunji. Nang makita ni Jingye na hindi makontak ni Chen Gua si Yunji, agad siyang tumawag dito, ngunit walang sumasagot. Tinanong niya ang kanyang ina na nagsabi sa kanya na ang mga bata ay nasa kanya, ngunit hindi pa dumarating si Yunji para sunduin ang mga ito. Hindi mapakali si Jingye kaya agad niyang hinanap si Yunji. Kinaumagahan, nagising si Yunji at nakita niya ang sarili sa isang simbahan kasama si Luchao. Sinabi ni Luchao na, iniisip ko kung paano magiging mas mahusay na mag-asawa si Yunji. Diretsahan niyang sinabi na hindi niya alam kung ano ang pag-ibig noon. Nang makilala niya si Jingye, naging manhid ang kanyang puso dahil sa pagtataksil nito. Nagpapasalamat siya sa aksidente dahil kinalimutan niya ang kanyang masasakit na alaala upang makapagsimulang muli kay Jingye. Kinwestiyon ni Luchao, bakit ako ang nakalimutan mo? Sinabi ni Yunji na hindi kailanman maibibigay ni Luchao ang ibinibigay ni Jingye sa kanya. Ang lahat ng ginagawa niya ay para lamang matugunan ang kanyang mapagkakamkam na pagnanais. Desidido pa rin si Luchao na pakasalan si Yunji. Baliw niyang ikinukubli ang belo sa nobya at binabasa ang kanyang sariling panata. Sa kabila ng pagtanggi ni Yunji, pilit siyang pinipilit ni Luchao. Biglang dumating si sakay ng helicopter upang iligtas si Yunji. Sinabi niya sa microphone, "Wife, I'm here to take you home." Tinalikuran ni Yunji ang lahat at buong pusong tumakbo patungo kay Jingye. Nanlumo si Luchao nang muli siyang traidurin ni Yunji. Ngunit nagdesisyon siyang huwag hayaang makuha ni Jingye ang kanyang babae. Tumakbo si Jingye ng buong lakas patungo kay Yunji, ngunit mas mabilis pa rin ang bala ni Luchao. Mahigpit niyang niyakap si Yunji sa kanyang bisig at hiniling na huwag siyang iwan. "Jingye, I'm sorry for lying to you at first, but my words and actions towards you have never been fake. Yunji, don't leave me. Kung ikaw man si Wuhui o Yunji, hindi ako magsasama sa iyo. Kung maglakas loob kang umalis, hindi kita patatawarin." Sumugod ang mga pulis para arestuhin si Luchao. Dumating kaagad ang ambulansya para dalhin si Yunji. Pagkaraan ng 3 buwan, nalulungkot pa rin si Jingye dahil wala pa ring malay si Yunji. Biglang tinawag siyang i-daddy ng mga bata at sinabing gising na si mommy. Sa sandaling iyon, napuno ng emosyon si Jingye at hindi siya makapagsalita. Tumakbo siya para yakapin ng mahigpit ang kanyang mahal at hinimas ang buhok ni Yunji. Pinasalamatan niya ito dahil hindi siya iniwan. Lumapit ang mga bata sa kanilang mga magulang. Sa wakas, naging kumpleto na ang kanilang pamilya. Sa luntiang damuhan, masayang naglalaro ang pamilya ni GC. Bagaman nagsimula sa kasinungalingan ang kanilang kwento ng pag-ibig, natapos naman ito ng masaya. Sa wakas, natagpuan na ni GC ang kanyang asawa at mayroon pa siyang 2 cute na anak.